matatandaan niyo po, nagkaroon po kayo ng extreme abdominal pain and bleeding. We had you tested. We found out that you had a tumor in your right ovary. Mas malaki na sana ang ipon mo ngayon eh. Kung hindi ka nagtapon ng pera dyan sa tuition fee mo para sa law school na yan. Oh, paano nga kung nagkaroon ng mga emergency kagaya nito? Dapat may ilalagay tayong pera, dapat meron tayong ilalabas. Kailangan ko lang talaga kasi ng extra income eh. May racket akong alam, kaso baka hindi mo gusto eh. Eh hindi, kahit ano pa yan. I know a game! You're ruining my boys' party! Lit, eto na nga pala yung bayad. Ay, Rika, bakit ito lang? Di ba usapan natin 5,000? Kasi, Lilith, binawas kasi nung nanay nung bata yung dekorasyon na sira mo sa garden. Kaya yun lang. Sorry talaga, Lilith, ah. Sige, okay na din. Pangdagdag na din to sa operasyon ni Tinang. Sigurado ka? Sige, Sige. mauna na ako. Sandali, di ka ba muna magtatagal ng makeup? Tulungan kita. Hindi. Sa biyahe na lang. Baka kasi malate ako sa graduation ko eh. Ikaw na sige. bahala dyan, ha? Sige, congrats! Sige, thank you! Ingat! Bayad po. Salamat. Isa pong City Hall. City Hall. Manong, baka pwede pong pabilis konti. Baka po kasi hindi na ako umabot sa graduation ko eh. Eh di sana nag-taxi ka kung nagmamadali ka. Tara! Para! Hoy! Akin yan! Magnanakaw! Magnanakaw! Tulong! Tulong po! Akin yung magnanakaw! Magnanakaw! Magtutulungan niyo ko! Magnanakaw! Ano? Sandali mo! Bababa ako! Tulong! Tulong po! Tulong! Magnanakaw! Tulong! Tulungan niyo po ako! Magnanakaw! Para sa tinang ko yun eh! Tulong po! Tulong po! Manali ka, di pa tapos ang kwento. Hindi pa laging talo, may nagmamahal sa'yo. Ano ba, Bella? Anong betsa na? Saan mo si Lilith? Wala tayong Motinex ba? Wala pa rin. Ano ba naman yan? Ito na, tatawagan ko. Kanina pa tinatawagan ni nanay. Oh! Bestie! Uy, ba't ka malungkot? Okay ka lang ba? Tsaka, Bestie, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Lilith, ano ka ba naman? Hindi naman yung itsura mo. Hindi ka man lang nag-ayos bago ka pumunta dito. Tagalog ka ba nag-ayos kaya kami, oh! Tingnan mo, hindi naman lang kami bibigyan ng kahihiyan. Ano ba? Pasensya na po. Tuliro na po kasi ako kaya hindi ko na po nagawang mag-ayos ng sarili. Nanakawan po kasi ako sa biyahe. Ha? Nanakawan ka? Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka na naman. Ano ba naman? Nanakawa mo? Maraming tao Nanakawan dito. ka pa? Tigilan mo na yan, Main. Ano ka ba? Maraming tao dito nakakaya. Umuwi na lang tayo, Emong. Ano ba yung nangyayari sa atin Bestie. dito? Wala naman talaga. Magpasensya mo na si nanay, ah. Huwag mo na lang muna siyang isipin. Kilala mo naman yan si nanay, eh. Kasi siguro kung matangkad ako, mas mabilis akong kumilos. Baka naabutan ko pa yung magnanakaw. Bestie, huwag mong sabihin yan. Okay? Bestie, totoo lang, hangang-hanga nga ako sa'yo, eh. Kasi kahit maliit ka, nakapagtapos ka ng 2 degree sa college. Oo, mas malaki ako sa'yo, pero ito lang ako. Mas lamang na lamang ka, bestie.
Paano? Kita nila mamaya, Brad. Oh, sige. O di ba irregular ka? Buti umabot sa graduation. Oo nga eh. Siyempre sipag lang. Sige. Sige, bro. Kaya lang. Ingat. Bonnie, I just wanted to say congratulations. Salamat. Ikaw rin. Congratulations. Sige. Tignan mo Bonnie, I don't like this. Parang wala naman tayong pinagsamahan. We've known each other since pre-law. Naging tayo pa nga, di ba? Pero, wala na lang ba talaga lahat yun? Wala na ba talagang chance na maging tayo ulit? Melissa. Bonnie, ano bang kailangan kong gawin para bumalik tayo sa dati? Para maging tayo ulit? I really liked you before, Melissa. Kaya lang, hindi ko na nagustuhan yung paano mo tatuhin ng ibang tao eh. You think you are above everybody else. Gusto mo ikaw laging tama. Ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Yun lang ba? Kaya ko naman baguhin lahat yun eh. If that's what it takes for you to love me again, gagawin ko. Alam mo kung gusto mong baguhin ang sarili mo, do it for yourself. Huwag para kahit sa ibang tao. Huwag para sa akin. At kapag naging better version ng sarili mo, malay mo may magmahal sa'yong iba. Gusto ko maging masaya ka, Melissa. I really do. Good luck and congrats. Ano ba kasing pinahid mo sa mukha mo, bestie? Ang hirap naman tanggalin nito. Kailangan kasi dun sa clown costume eh. Ba't nakakalat? Di ba ganun yung clown? Yung iba, hindi naman eh. Oh, nangyari sa mukha mo. Siguro pinagtripan ka ng makeup artist mo. Kaya, wala siyang pambayad, kaya in-order na lang mukha mo. Ano na naman issue sa bestie ko? Ba't pinagdidiskitahan niyo na naman siya, ha? Oh, kalma. Ano ba kayo? We're already graduating. Tigilan niyo na nga si Lilet. Ha? O, akala ko ba inis ka sa kanya? Well, that was before. Pero ngayon, we're going to be lawyers. Kaya naman, we should be defending the helpless and not mean to them. Got it? Okay. Ay. Here, Lilet. Ayan. Mas matatanggal ito yung nasa face mo. Ito. Sige, go. Bestie, punta na tayong CR para makapagbihis ka na, dali. Para makapaghilamos ka rin. O sige, go na. Start na tayo. Salamat. Lilet. Thank you. Hey, sweetie, here is a copy of your speech. I don't need that because I know my commencement speech by heart. Na-orient ka na ba ng organizers regarding the program? And do you know where you're going to be seated? Ano ba nangyayari sa'yo? Mas nag-aalala ka pa kesa sa akin, ah. I'm gonna be fine. Nothing wrong will happen. Everything's in control. Okay. Imbitado rin pala kayo sa graduation rites. You have to be aware na members kami ng school board for years now. Kaya dapat lang na nandito kami. Though I'm not sure about your role in his graduation. Well, I was actually invited to be commencement speaker. So I have every right to be here just like you. Really?
Ang alam ko kasi, si Congressman Policarpio ang first priority para maging speaker. Maybe she's not available. Buti ikaw pwede. Sa bagay, sanay ka namang kumuha ng mga opportunities na hindi naman talaga para sa'yo in the first place. Let's go. See you, Mary dear. Hi, Tinang. Kamusta po kayo? Tinang, magsisimula na po yung graduation namin. Hello, Lilette. Mabuti na lang pinahirma ko ng bantay ko ng cellphone. Para kahit wala ako dyan, makikita ko ang graduation mo. Proud na proud ako sa Lilette. Kaya kahit nakulong ako, masayang masaya ako para sa iyo. At naabot mo na lahat ng pangarap mo, anak. Para sa inyo po lahat ng achievements ko. Dinidedicate ko po lahat ng achievements ko sa inyo. Tapos na 1 minuto mo. Akin na yung cellphone. Ma'am, sandali na lang po. Aakit na po ng stage ang anak-anakan ko. Gusto ko lang po makita na makuha niya po yung diploma niya. Sandali na lang po. Lilette! Hindi pwede. Bawal kang gumamit ng cellphone. Pinagbigyan na kita. Sabi mo, sandali lang. Ma'am, akin na yung cellphone. Ma'am, sandali na lang po. Ma'am, sandali lang po. Pwede ba kibalik po muna sa tinang ko? Kahit sandali lang po. Parang awa niyo na po. Ma'am, sige naman na po. Para lang po makita ng tinang ko. Tatawagin na po yung pangalan ko eh. Sandali lang po. Ma'am. Saglit na lang po. Matias, Lilette. Lilette! Lilette, are you okay? Why are you sad? Hindi ka ba masaya sa achievement mo? Masaya naman po. Naninayang lang po ko na nabutog po yung video ko namin sa nurses. Wala po akong kasamang magulang para i-share ko po ng victory ko. But we are all so proud of you. We are your family. We are your community. Congratulations.
Lilette. My dear Lilette, congratulations. I am so proud of you. Ako na lang muna ang nanay mo, ha? I know you'll be a great lawyer one day. Huwag ka na malungkot, Bessie. Ito naman, kakagraduate lang. May iyak pang nalalaman. Lasok. Uy, Lorena. Attorney Constantino. Excuse me po. Ay, bestie. Samahan ko muna si nanay, ha? Sorry, una na ako sa baba. Hintayin na lang kita doon. Sige. Excuse me po. Lorena, Attorney Constantino, gusto ko lang pong mag-thank you ulit. Sobrang laki po ng naitulong niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa binigay niyo ng scholarship, hindi po ako nakapagtapos ng abogasya. Wala yon. A simple thank you is more than enough. Is anything wrong? Parang matamlay ka. Di ka ba happy na nag-graduate ka na? Medyo nahirapan lang po akong maging masaya kasi may pinagdadaanan po ako eh. May sakit po kasi si Tina. Namamblema po ako kung saan ako kukuha ng pampa-opera sa kanya eh. Please accept this. Tulong namin yun ng mag-asawa para sa nanay-nanayan mo. Lorena, nakakahiya naman po. Pero hindi ko na po tatanggihan to kasi kailangan po talaga namin eh. Maraming salamat po. Sobrang dami yun na po talagang naitulong sa akin. Lahat po gagawin ko para maipalik po yung kabutihan nyo. Napaisip ako sa sinabi mo. Now that you've mentioned it, malapit ka nang maging abogado. Would it be good to make her a part of your firm? Well, kung gagalingan mo sa bar, maraming mga law firms na mag-uunahan para i-hire ka. Hindi ka kailangan makahon sa S&R firm. Besides, hindi ka naman namin inoobliga na to pay us back for all the help na binibigay namin sa'yo. Cons, it would be a great idea na isama natin si Lilette sa film mo. Yan ba ang gusto mo, Lilette? Naku ma'am, kung isa po yun sa paraan para mabalik ko po yung kabutihan nyo, bonus na po na maging parte ako ng isang magaling na law firm ni Attorney Constantino. Teka muna, meron pa naman bar exam eh. I just don't want to give a definite answer right now. Anyway, kailangang sagutin ko to. Congratulations, Lilette. We'll discuss this more at home later. To tell you the truth, mataas talaga yung standards ni Constantino in hiring new lawyers. Kaya dapat pumasok ka sa top 10 ng bar exams. If you really like to be a part of the NR law. Kaya mo naman yun, di ba? Lilette, marami na tayong pinagdaanan at pinaghirapan para lang matupad ang pangarap mong maging lawyer. I really want you to be a part of my husband's firm. Makapag-top passer ka lang, hindi ka na kailangang tumingin pa sa iba.
Tinang, nakalimutan ko pong sabihin. Sabi po nung doktor, maoperahan na kayo next week. Nakaschedule na daw po. Tsaka malapit na rin po namin mabuo ni Chong yung pangpa-opera niyo. Makakapagpahinga ka pa ba? Huwag mo namang sagad-sagarin yung sarili mo. Baka mamaya, ikaw naman ang ma-ospital. Huwag niyo na po akong intindihin, Tinang. Syempre po, kailangan ko lang talagang magkayod kalabaw. Kahit naman po binigyan tayo ni Ka Lorena ng pangpa-opera niyo, may mga gastusin pa rin po tayo pagkatapos nun. Paano ka makakapag-focus sa pagre-review mo para sa bar exam mo? Kung akong palaging iintindihin mo. Lilet, mas gusto ko na unahin mo muna yung pagre-review mo para makapasa ka. Kaya nga po dinala ko na tong mga reviewers ko dito Magmo-multitasking na lang po ako. Mag-aaral ako habang binabantayan ko kayo. Salamat. Sige na. Mag-review ka na, ha? Mataas talaga yung standards ni Constantino in hiring new lawyers. Kaya dapat pumasok ka sa top 10 ng bar exams. Top 10? Makapasa pa nga lang, problemado na ako. Top 10 pa kaya? Tinang! Tulong, nurse! Tulungan niyo yung tinang ko! Tinang ko! Tinang! Ano po nangyayari? Labas lang po muna kayo. Dito na lang po ako. Para hindi po matakot yung tinang ko. Dito lang po ako sa tabi niya. Tinang! Nandito po ako! Kami na po ang bahala sa kanya. Hayaan niyo naman yan po yung nagawin yung trabaho niya. Hindi po namin siya mababayaan. Tinang, ano po nangyayari? Tinang! Kami na ang bahala dito. Huwag mo na isipin si Ate Sis, hindi namin pababayaan yun. Oh, ang unahin mo, yung bar exam mo. Pero, Chong... Basta huwag ka na mag-alala. Kung nandito si Ate Sis, yan din ang sasabihin niya sa'yo. Hindi siya papayag na hindi mo ituloy yung bar exam na yan. Ano ba naman? Bakit naman kasi kailangan pumunta tayo dito? Ang init-init, ang dami-daming tao sa... Dok, excuse me po. Ano pong nangyari sa tinang ko? Kasi kanina okay naman po siya tapos bigla na lang po siyang nagkaganon. Nag-cause ng thromboembolism ang tumor o yung uterine fibroids niya. Kaya nagkaroon ng matinding kirot at pamamaga ang kanyang mga binti at saka balakang. Pero binigyan na naman namin siya ng anticoagulants o blood thinners para matanggal ang mga blood clots at saka para maibsan ang kanyang nararamdaman. Hayaan mo muna mapahinga ang pasyente. Tinang, kamusta po pakiramdam niyo? Ayos lang ako. Ako pa ba? Sabi ko naman sa'yo huwag mo na ako masyado pang alalahanin. Tinang, next year na lang po kaya ako mag-take ng bar. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Bakit may delay? Mas mabuti, anak, na ngayon ka na mag-take ng exam mo. Para habang fresh pa sa isipan mo, lahat ng pinag-aralan mo sa law school. Gusto ko po kasi matutukan kayo hanggang sa maoperahan po kayo at gumaling na kayo. Lilet,
Hindi ako papayag na ihinto mo ang pangarap mo nang dahil lang sa akin. Huwag mo na ako masyado pang isipin. Kaya kong labanan itong sakit ko. Lilet, may sarili kang laban. At yun ang harapin mo. Galingan mo sa bar exam mo para maging abogado ka. At yun ang lubos na magpapasaya sa akin. Okay lang ako, anak, ha? Hello, Bestie. Kamusta? Nag-umpisa na ba yung operasyon ni Tinang? Ito, Bestie, kakapasok lang ni Tita Ses ng OR. Sige. Na-delay na Bahala ka konti yung operasyon. Sumakit na naman kasi yung binti at balakang ni Tita Ses eh. Iyak nga siya ng iyak. Natatakot kasi first time niya daw ma-operahan. Kawawa naman si Tinang. Bestie, may papakiusap sana ako eh. Huwag niyo siya iiwanan na para lumakas yung loob niya. Pagkatapos ng exam ko, babalik na rin ako dyan. Pa naman, Lilit. Anong nangyayari dito kung magkaroon ng aberya dito? Kami na naman ang mamumroblema habang sitting-pretty ka dyan. Hindi, tingnan mo nga. Nakakaba na yung sitwasyon eh. Miss, teka lang. Miss, bawal magpasok ng cellphone. Kailangan iwan sa depository area. Kuya, baka naman po pwede niyo akong pagbigyan. Kasi po, nasa ospital po yung Tinang ko eh. Ooperahan po siya. Sa mga oras na to, kailangan ko po yung cellphone ko para po malaman ko kung kamusta na siya o kung may mangyari man pong emergency. Sorry, miss. Di talaga pwede. Kaya kasi nasa rules. Hindi ka namin pwede papasukin kung hindi mo surrender ang cellphone mo. Lilet, kami na ang bahala dito. Chong? Oo. Huwag mo na isipin si Ate Sis. Hindi namin pababayaan yun. Oh, ang unahin mo, yung bar exam mo. Ha? Pero, Chong... Di, basta huwag ka na mag-alala. Ha? Kung nandito si Ate Sis, yan din ang sasabihin niya sa'yo, ha? Hindi siya papayag na hindi mo ituloy yung bar exam na yan. Hindi, ganito na lang, ganito, ha? Mag-bar exam ka, galingan mo, at gawin mo yan para kay Ate Sis. Ha? Sige po, Chong. Para po kay Tinang. Sige, good luck sa'yo, ha? Pagtunog ng second bell at exactly 8 a.m., you may begin answering the exam. The third bell will signal you that you only have 30 minutes before the end of the examinations. The fourth bell signals the last 5 minutes. And at the fifth bell, all bar examinees should submit their examination notebooks, finished or unfinished. Ate, baka may extra ballpen ka, pero naman ako. Sorry, wala akong ballpen. Ate, ikaw, may extra ballpen ka ba? Pero naman ako. Lilet. Salamat.
Huwag mo na isipin si Ate Sis, hindi namin pababayaan yun. Oh, ang unahin mo, yung bar exam mo, ha? May sarili kang laban. At yun ang harapin mo. Galingan mo sa bar exam mo para maging abogado ka. At yun ang lubos na magpapasaya sa akin. Basta matras, hindi umaatras. Lord, kayo na pong bahala sa akin na. Ate, basta ipahinga mo lang yung isip mo, ha? Ina, Inang, nandito na po ako. Inang, pasensya na po wala ko dito kanina. Hindi ko kayo nabantayan habang inooperahan kayo. Sabi ng doktor, successful daw yung operasyon ko. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Kamusta yung bar exam mo? Inang, sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong kalalabasan nun eh. Hindi po kasi ako masyado nakapag-concentrate kanina. Naalala po ako eh. Kampante pa rin ako. Napapasa ka. Kasi magaling at matalino ka. At naniniwala ako na ito talaga ang destiny mo. Ang maging isang abogado. Salamat. Ano ba naman? Bakit naman kasi kailangan pumunta tayo dito? Ang init-init, ang dami-daming tao sa panahon ngayon. Bakit hindi na lang tingnan sa TV, abangan sa balita, sa internet? Ano ba? Ingay pa. Mainit na eh. Konting tiis na lang po. Mas nakakabuti po kasi na nandito na tayo para una po tayong makaalam. Ay, sus, paano kung bagsak ka, Ning? Oh, mapapahiya ka pa sana pa ng maraming tao. The 2023 bar examination were conducted November 11, 18, and 25, 2023. There were 9,567 bar examinees whose knowledge of 7 different basic areas of the law were tested in a total of 8 different exams. In behalf of the court, it is my honor to present the results of the 2023 bar exams. Nako, sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw naglulukasay, umaw-umaw ka dyan, hindi kita kakilala. Lilet Melay, oh. Mukhang ina-announce na, oh. Anak lang, Bestie, maghanap ka ng tignan natin. Malamig, soft drinks, tubig, lahat ng init-init. Sakit na po. Ma'am yan, nabayaan mo na hintayin na natin Hindi ka to. naman nagdala ng payong, ang init-init. Wala ba? Bilib na ka na. Sorry, excuse me lang po. Excuse me po dyan. Sorry, excuse me. Second place, with a weighted average of 82.45 from the Pamantasan. Kuya, excuse me po. Kuya, excuse me po, may tumitingin. Ate, hindi lang namin makita. Sandali lang po. Excuse me po, saglit lang. Patingin lang po kami. Ay, hindi. Abangan na lang natin. Bilib na bilib kayo dyan. Wala yung pangalan yan. Asa pa kayo. Saglit lang po, patingin lang po kami. Hindi namin makita. Excuse me po, kuya. Kuya, usog lang po. Kuya, urong ka lang po, onte. Kuya, konti lang. Naririnig ka? Wala, di ba? Nakikita mo naman ang reaksyon ng pumasa
natin. Oo, mga estudyante ko. Congrats! Wala naman yata talaga yung pangalan ko eh. Ha? Bestie, hindi! Excuse me ho! Bestie, saan ka pupunta? Excuse me ho! Bestie, saglit lang! Huy! Bestie, saan ka pupunta? Ito na. Nanay! Natapos ang letter M. Matyas, wala. Asa ka pa? Nag-aksaya lang tayo ng pamasahe. Oras natin, energy natin. Nagbihis pa ako. Wala! Mela, hindi niyo ba talaga nakita? Hintay, nung pagkarating namin, letter P na. Sabi ko kay Bestie, hintayin na namin. Kasi babalik pa naman yun eh, yung letter L. Bestie, tara na. Wala yan. Bestie, tara na. In 10th place, from Jokno University, Lilet Machado. Narinig niyo yun? Melay, narinig niyo? Bestie! Wala naman eh. Hindi! Bestie! Siya ka pa. Pangalan niya, Pangalan ko ba yung Bestie? Bestie, pangalan mo yun! Top 10 ka! Seryoso? Ako ba talaga yung tinawag? Oo, Bestie! Top notcher ka! Oh my God! Bestie! Ginawa mo! Bestie, abogado ka na! Masado ako! Sorry, top na naman ang bestie ko! Isa pa! Congrats! Ang galing-galing mo! Sabi talaga ako! Oh, isa pa! Congratulations! Galing-galing mo eh! Galing-galing mo talaga! Sabi sa'yo eh! Nagugutom na ako eh. Sige, treat ko. Tayo na. Nay, mamaya na! Picture muna! Galing-galing mo, Bessie. Gusto niyo magbago isip ka? Gusto niyo magbago isip ka? Treat ko nga eh. Halika na nga. Nangunguta na ako. Oo na, nakapasa na. Halika na. Hayaan mo na! Dito yan! Nakapasa ako? Seryoso ba? Oh my God! Ah! Tol, ano? Nakapasa? Thank you. Ikaw din. Congrats. Ah! Ito na, Nay! Thank you, Nay! Grabe na ako. Maraming salamat po. Bestie! Tara! Tara! Congratulations, Lilet, ha? Okay. I knew you'd pass the bar exams with flying colors. Hindi ako nagkamaling tumaya sa'yo by giving you a scholarship. Thank you po, Ka Lorena, dahil proud po kayo sa akin. Yes! Proud ako sa'yo. But more than that, marami tiyak ang magkaka-interes sa kwento mo. Kaya this exclusive interview will surely gain high ratings for my show. Thank you. Ready po tayo. 5, 4, 3, 2. Isang espesyal na episode ng Abot Kamay na Katarungan ang hatid namin. Ngayon ay kasama ko ang kauna-unahang little person na nakapasa sa bar exams. At hindi lang yon, isa siya sa top 10 passers. Lilet Matias, anong masasabi mo ngayong isa ka ng bar passer? Una po, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Ka Lorena. Kung hindi
po dahil sa scholarship na binigay niyo sa akin, hindi po ako makakapagtapos ng abogasya. Masaya akong nakatulong sa'yo. Pero, kanino mo ba hinahandog ang tagumpay na ito? Hinahandog ko po ang tagumpay na to sa pamilyang pumupo po sa akin nung wala na akong ibang mapuntahan. Kila Chong Emong, kay Chang Lani, at sa bestie kong si Melay. At syempre po sa Tinang Sesko po. Tinang, may ipagtatanggol ko na po kayo. Malilinis ko na po yung pangalan nyo. At ngayong abogado na po ako. Isiguraduhin ko pong hindi na tayo maaapi ulit. Wala na pong tatapak sa karapatan natin. At bukod po sa pamilya ko, gusto ko rin pong mag-thank you sa taong nag-inspire sa akin na i-pursue yung pangarap ko. Kay Lady Justice po. Maraming salamat po at tinulungan niyo akong maging matapang at maging palaban. Kahit saan po ako makarating, babaunin ko po yun. Habang buhay ko pong tatandaan yung mga tinuro niyo. Lagi po kayong nasa puso at isipan ko. Kasama ko ang kauna-unahang little person na nakapasa sa bar exams. At hindi lang yun, Trixie nakapila pa dun sa CR. Grabe kakalapag pa lang natin sa Manila. Nangungulit na ng meeting sa mga advertisers sa anak mong influencer. And itong si Wesley wants to do an interview. Pagbabalik ng beauty queen, philanthropist, Patricia Valdez-Engano. Talagang miss na ako ng Pinas. I was just about to get used to working remotely from Greece. Yung potential celebrity status na pala ni Trixie makakapabalik sa atin. A 4 to 5 year hiatus in Greece is enough. At sayang naman yung opportunity for Trixie. And she needs her celebrity mother to guide her. She needs us. Yun lang yung rason ko bakit tayo bumalik dito. Wala nang iba pa. Siguro sapat na yung ilang taon para mapagpatuloy natin yung buhay natin dito nang walang iba pang namamagitan sa pamilya natin. Look, you don't have to remind me. It's been 5 years. 5 years mo na pinapaalala sa akin that I constantly have to be proving myself to my family. Enough, okay? It's been 5 years. Can't we just move on? Nag-aaway na naman ba kayo? No, we were just discussing something. Are you ready to leave? Tara na, let's go. Oh, look. There are a lot of advertisers who want a meeting with you. Come on. So, excited ka na ba sa first day of work natin? I think mas kailangan nila tayo kaysa yung tayo yung mas ma-excite. Di ba? Oh well, pero kailangan pa rin natin i-prove yung worth natin para mas mabilis tayong ma-promote. Well, chicken fit lang naman sa akin. Pakadali. Anyway, kumuha na tayo ng food and let's celebrate! Let's go. Let's go! I wasn't sure kung nag-aalcohol ka, so
Gusto mo? Hindi, okay na. Salamat. Nga pala, congratulations ha. Top 10. Ginulat mo kami ah. Chamba lang yun. Anong tsamba? Hindi tsamba yun, no? Ever since I met you, believe na ako sa'yo. Kasi hindi ka lang mabait, friendly, magaling, tsaka matalino. And I'm sure marami na nag-aagawang law firm sa'yo to sign you up. Pero kung naman napili ko sa mag-work, Eh, sa totoo lang, wala pang kumukontak sa akin na law firm eh. Pero nagpasa na ako ng application sa De Leon and Reyes Law. Naghihintay na lang ako ng feedback nila. Oh, congratulations, Lilette. Congratulations, Bonnie. I'm sure you will make very fine lawyers. thank you po. Thank you po, Attorney Mayor. And I'm sure hindi niyo pa nakikilala ang aking anak na si Era. She just came home from the States and finished her Juris Doctor degree. Bigating lawyer din po pala kayo, gaya ng mama niyo. Lilet na lang po itawag niyo sa akin. Sila yung magagaling na mga estudyante ng Tito Spanky mo, nung mga law students pa sila. Hi, I'm Era. Ah, Bonnie. You look familiar. Parang nakita na kita dati sa office ni Mommy. Yes, doon ako nag-intern nung junior year ko. Oh, that explains it. Sayang, no? We never really got the chance to be properly introduced before. Di bale, lagi mo na makita dahil doon na ako mag-work bilang junior lawyer. Really? Wow, that's great! Congratulations! Thank you. I'm sure, Era, magiging magaling na abogado ka rin. Kasi anak ka ni Lady Justice eh. Lady Justice? It's a long story, anak. I'll explain to you one of these days. Okay. Mom, Bonnie, excuse me. I'm just gonna use the restroom. Attorney Mayor, hindi ko naman po akalain na sa inyo na pala magtatrabaho si Bonnie. Ay, nako. Ang galing kasi niya at maaasahan. Na-impress ako sa kanya nung internship niya. And I'm so excited that he will start working with us soon. Lilette, si attorney kasi ganap pa ng mga bagong lawyers eh. Baka bisado ka. Oo nga, why don't you work for us? Talaga po? Gusto niyo rin po ako makatrabaho? Why not? I'm sure you will be an asset to lab. Ganito na lang gawin natin. I'll set up a lunch meeting with our group para nang sa ganun maging time na rin yun to present to you our job offer. Sige po. Excited na po ako sa meeting natin. Ngayong abogado na po ako, may kailangan talaga akong asikasuhin. Ganun ba? Bakit meron ka na bang unang kaso as Attorney Lilat Matias? Sir. Oh, you're here. Good morning. Sir. Congratulations, Lilette. Thank you po, sir. Congratulations, Bonnie. Thank you po. Sino pong bisita ko, ma'am? Yung bago mong abogado. I'm Attorney Lilet Matias, your new lawyer. Lilet! Attorney na ang bebe ko. Ang bongga ng datingan mo. Bagay na bagay sa'yo, anak. Kagalang-galang ang tsura mo. Naman, Tinang. Ngayong nakapag-take na po ako ng oath at nakapirma na sa Rule of Attorneys, pwede ko na pong simulan ng proseso ng pagpapalaya sa inyo. Pero, paano mo yung gagawin? Ako na po yung magte-take over ng kaso nyo. Parang napabayaan na po kayo nung dati nyong abogado eh.
ide-defend ko po sa korte na hindi kayo nag-commit ng murder dahil wala kayong intensyong makapatay. Igigiit po natin na self-defense ang nangyari, kaya inosente po kayo at hindi dapat makulong. Sana nga, Lilet, makalabas na ako dito para magkasama na ulit tayo. Para maging pamilya na ulit tayo. At para masubaybayan ko ang pag-angat mo bilang abogado. Katinan, kapit lang po kayo ha. Ako pang bahala sa inyo. Salamat, anak. Salamat. Di ba po pag Matias, hindi umaatras? She graduated from law school last March and took the bar exam last November. She passed the test with flying colors. Kabilang siya sa top 10 highest scores. Hindi naman nakapagtataka. Talagang magaling siya at matalino. When she decides on something, talagang pursigido siya. I guess she got that from you. You must be very proud of her. Sino bang amang hindi pagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak? Ngayon nakabalik ka na. Do you have any plans na makipagkita kay Lilet para masabi mo sa kanya kung gaano ka ka-proud sa kanya? Bakit sadang bestie ko? Hindi ba dapat to the highest level ang saya mo? Bestie, nakamit mo na yung pangarap mo maging abogado. Ang dami kong tiniis. Ang dami kong sinakripisyo para lang makuha to, bestie. Pero, alam mo, kahit ganap na akong abogado, parang may kulang pa din. Bakit? Hindi ka ba proud sa narating mo? Piruin mo hindi ka lang pumasa. Kasama ka pa sa mga top-notchers. Kaming pamilyang Matias mo. Proud na proud kami sa'yo. Tama ka, bestie. Napakalaking achievement na nito. At thankful ako sa inyong pamilya ko ngayon. Pero minsan bumabalik lang talaga sa akin yung pakiramdam na sana ma-share ko din to dun sa pamilyang kinalakihan ko. Yung tatay mo ba? Sabagay. Sarap rin siguro yung palandakan sa mukha nila, no? Look at me now. Huyo kayong tinalikuran ako. Akala ko dati yan lang din yung gusto ko eh. Pero aaminin ko. Sa totoo lang, kahit tinalikuran ako ni Sir Ramir, nahangad ko pa rin na kapag malaki niya ako eh, naituring niya akong anak. Where have you been? Kanina pa kita tinatawagan, ba't di mo ako sinasagot? Kanina pa rin kami naghihintay sa'yo ni Wesley. Akala ko ba kayo lang ni Trixie may interview? But it would have been nice kung dumaan ka man lang for a photo or at least just to say hi to him. Ramir, we're supposed to be this perfect picture family. I see. Alam mo, yan lang naman ang importante sa'yo, di ba? Yung perfect picture family. Ba't hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko? Pinuntahan ko yung manpower business natin. Busy ako nun. Nakipag-meeting ako sa mga department heads. Liar! Ramir, huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko naman na pinuntahan mo si Ivan eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin na nakapagkita ka sa kanya dahil gusto mong kamustahin yung anak mo sa labas. Please, Patricia. Huwag muna ngayon.
Bakit kasi hindi mo na lang sabihin yung totoo, Ramir? Huwag mo akong gawing tanga! Pwede ba, Patricia? Ka na magsimula. And what do you expect? Manahimik na lang ako? Habang binibreak mo yung promise mo sa aming dalawa ni Trixie? Aminin mo na lang kasi, Ramir. Ginawa mong opportunity ang pagbalik natin dito sa Pilipinas para makita mo ulit yung bastarda mo. Hanggang kailan ka ba magagalit sa akin? Gaano ba ka-imposibleng intindihin ang sitwasyon ko? For years, I've done everything to make it up to you. Pero wala ka nang ibang ginawa kundi pamukha sa akin lahat na naging kasalanan ko at sawang-sawa na ako. Hindi talaga kita mapapatawad, Ramir. Tandaan mo, yung bastarda mo, siya ang bunga ng pagtataksil mo sa akin! Kaya sa tuwing nakikipagkita ka sa kanya, paulit-ulit mo lang akong ginagawang tanga! Walang kinalaman si Lilet. Wala siyang kasalanan. Nagsisisi ako, umuwi pa ako. Nagsisisi akong iniwan ko ang anak ko. Hinding-hindi na ako magpapadala sa panggigil trip mo. Ah, ganon! Magmamatigas ka pa. Sige! Subukan mo lang, Ramir, makipagkita dyan sa Lilet na yan. And that's it! Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Wala ka ng pamilyang babalikan pa! Thank you. Hey, tricksters! So, here's the tea. They are at it again. World War na naman sila ngayon. Kaya I'm here, low-key drinking my glass of margarita. Baka kasi di ka makita ng mga followers mo at mga nagsisimp sa'yo. Sayang. You look lit pa naman. Sorry, I hope I'm not intruding. Are you alone? Why? Do I have to be with someone? Kasi a goddess like you is drinking alone. Kailangan mo mag-ingat. I can handle my drink. Yung life ko sa house yung hindi ko ma-handle. Well, marami nagsasabi na good listener daw ako. At di ba mas masarap na makipagkwentuhan sa hindi mo kakilala? Walang prior judgment. I'm Ino. Trixie. Nice to meet you, Trixie. You want something to drink? No. Actually, sober mode lang ako today. And besides, I don't need alcohol if I'm hanging out with a goddess like you. Lawyer? Si Lilet? Top-notcher pa sa bar? Paano naman kaya nangyari yan? You must be very proud at meron kang nautong Lorena de Leon. Feeling mo siguro, sinuswerte ka lalo na nung umalis kami. No? Feeling mo? Ano, mababawi mo na si Ramir? Feeling big shot ka na, ha? Just because we're back doesn't mean na Ramir's going to be back in our picture again. Ngayong nandito na ako, I will make sure that your lucky streak will come to an end. At
Attorney Lilette Matias. Chong, mauna na po ako kakausapin ko po kasi yung dating abogado ni Tinang. Pasensya ka na, ha? Hindi ka namin masasamahan, ha? Meron kasi kaming niraras na job order, eh. Ikamusta mo na lang kay ate, ha? Apo, ako na Ingat po ka. wala. Ingat ka, ha? Sige po. Sige. Hoy, kutong lupa! Para kang mansyang makakapit! Kahit anong gawin ko, hindi ka maalis-alis sa isip ng asawa ko. Kailan pa ho kayo nakabalik? At saka naman sinasabi niyo? You are the nightmare of our family. Paano ka nakakatulog sa gabi knowing na sinisira mo relasyon namin ng asawa ko na si Ramir at nilalayo mo yung loob niya sa anak niyang si Trixie? Teka lang ho. Magdahan-dahan naman kayo sa panunumbat niyo sa akin. Nananahimik na ako. Na hindi ko nga alam na nakabalik na pala kayo ng Pilipinas eh. Kaya kung nagkakagulo man yung pamilya niyo, huwag niyong isisi sa akin dahil hindi ko kasalanan yun. Ang lakas na rin ng loob mo, no? Nasagot-sagutin ako ngayon. Bakit? Dahil ba lawyer ka na? O dahil alam mo kakampihan ka ng asawa ko? Wala na ho kaming koneksyon ni si Ramir, kaya tigilan niyo na ako. Alam mo, nang dahil sa'yo, lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Ewan ko ba kung anong iniwan mong kalat sa relasyon namin at hindi to malinis-linis. Ang dapat sa mga gaya mong basura, winawalis at binabambo para hindi ka nakakaperwis sa ibang tao! Ano ba? Tigilan niyo nga yan! Hoy! Social na kampo! Nakatigilan! Tigilan mo mga bestie ko! Hoy! Siya, ayaw niyang tigilan yung asawa ko? Pasensya na ho. Pero magmula nung araw na pinili kayo ni Sir Ramir at tinalikuran niya ako, tinanggap ko na nawala na akong tatay. At hindi na ako umasa na babalikan niya pa ako. Kaya wag niyo na ako guluhin! Hoy! Subukan mo saktan si Lilette, ha? Kami makakalaban mo. Ipapabarangay ka namin. Eto, tatandaan mo, ha? Sa oras na ipagsiksikan mo pa ulit yung sarili mo kay Ramir, ibabalik kita doon sa punso na pinanggalingan mo. Demonyita pala to. Ano ba yan? Ayos ka lang, Lilette. Ha? Saktan ka ba, bestie? Hindi, bestie. Yabang. Gasgasan ko kaya. Ano ba yun, bestie? Kaaga. Ayos ka lang. Mom? Sinugod mo si Lilette? Akala ko ba canceled na siya sa life natin? Eh bakit ikaw pa yung lumalapit? Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, kumukulo pa rin yung dugo ko dun sa buwisit na Lilette na yon. Kung hindi nang dumating yung mga kumupkup sa kanya mga squatter na yon kanina tinuruan ko na yun ng leksyon Mom, you have to restrain yourself. Ano? Kakasuhan niya ako ng physical injury dahil abogado na siya? Dahil lawyer na siya? Eh kung siya kaya yung kasuhan ko dyan ng pagiging homewrecker niya? Wow, edi good for her. Trixie? Trixie? What the hell, Trixie? Mom, I'm listening, okay? Eh kasi parang wala kang pakialam Ano, wala ka na bang pakialam dun sa babaeng yon na pinaglihid dun sa mga kaibigan ni Snow White? Mom, real talk. Just like you, nanggigigil pa din ako sa Lilette na yun. Pero ano magagawa natin, di ba? Ilang beses natin siyang pinahirapan, sinaktan. Pero it never works. Kapag nalaman ni Dad na ina-attack pa rin natin si Lilette, baka mas lumala to. Baka mas maging masama yung tingin sa atin ni Dad. Baka hiwalayan ka na, Dad. And what are you suggesting?
Natungunganga na lang ako at wala akong gawin habang winawasak ng bastardang yun yung pamilya natin. Busy pa po si Ka Lorena. Sige po, Miss Chichi, pakisabi na lang po, nagpasa na po ako ng application sa DNR as per her suggestion. Naghihintay na lang po ako ng feedback. Sige po, salamat po. Hello, Bonnie. Hoy, hindi ka sumasagot sa text ko tungkol sa lunch meeting with Lab. Ano, kailan na? Kinukulit na ako ni Atty. Meredith. Sorry, may kailangan pa kasi akong asikasuhin bago ako mag-set ng meeting sa inyo. Bonnie, pakisabi na lang kay Atty. Mer. Bonnie, tawagan na lang ulit kita. Sorry. Trixie. Long time no see, ate. May sakit ka ba? Naihipa ka ba ng masamang hangin o nasapian ka ba? Sa halos 20 years nating magkakilala, ngayon ka lang nag-sorry sa akin. While we were in Greece, I had a lot time to think and reflect on my past actions. At ang dami kong na-realize. Isa na doon yung mga hindi magandang treatment ko sa'yo in the past. Ate, I'm sorry. I'm sorry if naging bad ako sa'yo. I'm so sorry if may mga masasamang salita ako nasabi sa'yo. I'm so sorry if I caused you too much trouble. Ate, sana mapatawad mo pa ako. Sana maging okay pa tayo. Kasi wala naman tayong magagawa, diba? Kahit anong gawin natin, magkapatid tayo. We're sisters. Tama ba itong naririnig ko? Kapatid na rin yung tingin mo sa akin? Dati. And I'm so sorry kung ngayon lang ako natauhan. I'm looking forward na maging okay tayo at makapagsimula tayo ulit. Yun din yung gusto ko, Trixie. Thank you so much, ate. Thank you so much. Alam ba ni Ma'am Patricia at ni Sir Ramir na gagawin mo ito? Hindi ko pa sila kinakausap about this. They're always busy fighting. Ate, actually, yun din yung isang reason ko bakit gusto kitang makausap. May malaking pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano? So, kamusta lakad mo? Did she buy it? For someone bar top-notch of Suzette, she's so naive and gullible, Mom. The moment na drinamahan ko siya at tinawag ko siyang ate, paniwalang-paniwala si Lilith. It just goes to show na she's so desperate na maging kapatid ko. As if naman, tatanggapin ko siyang kapatid ko. I'm so sorry, Trixie, ha? This is the only way you can practice your acting skills. It's so bad. Mom, don't say sorry. Wala naman tayong ginagawang masama. Saka, we are just protecting our family, di ba? You know,
I am so lucky to have a very wise daughter like you. Now, wala na tayong problema sa family. Kung sakali mang puntahan nga ni Dad si Lilette, nag-promise naman sa akin si Lilette na ituturn down niya si Dad. Kaya wala nang makakasira sa family natin. Mom, pwede na ba ulit akong mag-engage sa mga followers ko? Go ahead. Sheila! Where's Sheila? Ba't ka pa kasi nagpa-print ulit ng CV, bestie? Di ba, pinasok ka na ni Calora na dun sa law firm ng asawa niya? Wala pa nga balita eh. Para to dun sa legal aid group nila, Attorney Meredith. Oo. Alam mo, kung ako lang ang papapiliin, mas gusto ko dun. Kasi parang gusto din nila ako eh. Kaysa dun sa law firm ng asawa ni Calorena. Messi, ikaw muna magbantay ah. Sige. Papasok ko lang to. Thank you. Lilette? Wala nang magkahiwalay tayo. Hindi ka na nawala sa isip ko, Lilette. Miss na miss kita, anak. Naiintindihan kong galit ka pa rin sa akin. Hindi kita masisisi dahil sa kanang pagkukulang ko sa'yo. I know sorry is not enough. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad. Ano ba yan? Uy! Hindi ba yung Oo nga, yung tatay niya nasa Greece, di ba? Hello, wala mo nang dalag balikbayan box. Ano ka ba, May? Huwag ka nga muna maingay. Hindi ko marinig yung pinag-uusapan eh. Naging duwag ako noon. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo bilang ama. Gusto ko itama lahat ng pagkakamali ko. Ako lang ngayon ang maninindigan para sa pamilya ko. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, magiging mabuting ama ako. Magsisimula tayo ulit. Magiging pamilya tayo. Please, just give me another chance. Pinapangako ko, everything will be different this time. Paninindigan ko na lahat ng pagkukulang ko sa pamilya ko. Please. Huli na ho kayo, Sir Ramir. Matagal ko na ho kayong nakalimutan. Tsaka, masaya na ho ako sa pamilya ni Tinang Sis eh. Para ho sa akin sila yung totoong pamilya ko at hindi ko na ho kailangan ng iba. Lilette, bago ka magdesisyon, bigyan mo muna ang pagkakataon mapatunayan sa'yo. Nagsisisi ako. Handa na akong bago. I'm looking forward na maging okay tayo at makapagsimula tayo ulit. Pasensya na ho. Masyado na hong malalim yung sugat na iniwan niyo sa akin eh. Sa tuwing makikita ko kayo, puro galit na lang yung nararamdaman ko. Kaya wag niyo na ho asahan na matatanggap ko pa kayo. Kalimutan niyo na lang ho ako. Eh, di ba may sarili naman na kayong pamilya? Sa kanila niyo na lang ho ituon yung pagmamahal at atensyon niyo. Dahil para ho sa akin, tagal na kayong patay. Lilette, please. Sir, tama na ho. Marami pa ho kong gagawin eh. Tsaka, wag na ho kayong paulit-ulit. Hindi naman magbabago yung sagot ko eh. Sana ho ito na yung huling pag-uusap natin.
Sige, makakaalis na kayo. Ramir? Hey. What's with the long face? Not now, Patricia. I'm not in the mood for a fight. Hindi ko naman gustong makipag-away sa'yo eh. Concerned lang ako kasi mukhang problemado ka. Coming back here is a big mistake. Mom. You know what? It's just weird. Your dad is acting so odd. I can feel it na nakipagkita siya kay Lilith. Kaso, nang umuwi, biglang bad trip na. Ano kaya nangyari sa kanila? Looks like effective ang meetup ko kay Lilith. Mom, now na out of the picture na si Lilith, does that mean na magiging okay na ulit kayo ni Dad? May malaking pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Sa Greece, araw-araw nag-aaway sina Dad at Mom. For different reasons. But it's obvious na it's because of Dad's frustration. Gusto niya makipag-reconnect with you. Pero ate, reconnecting with you means na baka magkahiwalay sila ni Mom. Ayoko masira yung marriage nila. Ayoko magkaroon ng broken family. Ate, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Wala na akong ibang malapitan para hingan ng tulong. Ano yung pag-asa ko? Ano maitutulong ko? Anong magagawa ko? Ate, okay lang ba? If puntahan ka ni Dad para makipag-ayos, okay lang ba if huwag mo siyang pansinin, huwag mo siyang i-entertain, i-ignore mo siya? Please. Please. Seryoso ka ba? Eh, paano kung mabuti naman yung intention ni Sir Ramir na makipag-ayos? Paano ko naman siya i-reject? I know I'm asking for too much. That's the only way para bumalik sa amin si Dad. Para maging okay sila ni Mom. Para ma-preserve yung family namin. At hindi kakayanin ni Mom. Mundo ni Mom si Dad. At least ikaw, you have your new family. You can have me. I can still be your family. Even without that. Ate, I know you're a good person. Kaya hindi mo naman siguro hahayaan na ikaw yung maging cause ng pagkasira ng family namin, right? Ate, I'm begging you. Please. Kung talagang tinuturing mo akong kapatid, gagawin mo tong request ko.
I'm sorry. For what? For everything that's been happening to us. For years. Nasaan man tayo. Pagod na rin ako. Sa Grisman o dito sa Pinas. Hindi pa rin tayo nagkakatagpo. I know na lagi kitang sinusumbatan. But I really do appreciate all the effort that you've been putting in for 5 years. Napaparanoid lang siguro ako kasi ngayong nandito na tayo sa Pilipinas, alam ko, sisilipin mo pa rin yung bastarda mong sumira sa atin ni Trixie. The truth is, pinuntahan ko si Lynette. Para magpag-ayos kami. Pero that's not what happened. Talagang dinamdam niya ang pag-abandon ko sa kanya. Tuluyan niya akong tinakwil. I lost all chances I had with my daughter. I'm sorry, Patricia. Come here. Ayoko na magalit sa'yo, but you don't have to be sorry. Why don't you consider this to be a blessing in disguise? Ngayon, na mawawala na yung nagugulo sa pamilya natin, pwede na tayong bumalik sa dati. I'm sorry, Patricia. I can't do this anymore. I'm done. Do you mean you can't do this anymore? Anong ibig sabihin nito? Are you breaking up with me? With our family? Jamil, ano ba yung mga sinasabi mo ngayon? Ano? Susukuan mo na lang ang lahat ng ito? No. No. Now I really hate myself. Sinisisi ko sarili ko sa nangyari sa amin ni Lynette. Kasalanan ko ang pag-fail ng marriage natin. It's my fault na nasira yung pamilya natin. I just feel so tired. So broken. But you still have me. Ramil, asawa mo pa rin ako. At dito ako. I will help you get through this. Good thing nagkaroon ng business opportunity mag-expand sa Australia. Aalis ka na naman? Naputo lang ang relasyon niya ni Lynette. Aalis na naman tayo. Ako na lang muna siguro. Ilang buwan lang naman eh. Besides, this is gonna be good for our business. Maiwan na lang kayo dito. Marami na mag-engagements ni Trixie and I'll just be in the way. But what about us? What about our marriage? Alam mo, hindi na natin naayos-ayos yung relasyon natin. And I've been trying to pull this family together. Patricia, if you want me to be a good husband, if
you want me to be a good father to Trixie, I need time to heal. Para maging buo ulit ako. Para maging karapat-apat ako sa inyo ni Trixie at sa pamilya natin. Ramil, please, no. Please don't leave us. Kailangan mo kami ng anak mo. Mas mapapadali yung healing process mo kung kasama mo kami ni Trixie. Sorry, Patricia, but I have to do this. I need to be alone. Ramil! Ramil! Ah, talaga? Pwede si Attorney Meredith sa Friday? O sige, kita-kits ah. Tsaka Bonnie, pasensya na talaga, medyo natagalan. Kasi may mga inasikaso pa ako eh. Sige Bonnie, regards kay Lady Justice ah. Bye! Uy, doon ka na sa lab nila Bonnie magtatrabaho? Kung papala rin po, Chong. Kasi mukhang ginos na po ako nung law firm nung asawa ni Calorene. Hindi mangyayari yan. Sigurado akong pagsisisiyan nila kapag ginos nilang isang attorney Lilet Matias. Lalo na ngayon, nag-viral yung video nyo kay Calorene. Diba? Alam mo, buti naman nababalik na yung attention mo sa future mo, no? Ayos yan. Lilet, meron pa ba tayong aasahan na bibisita mula sa nakaraan mo? Wala na po siguro. Ano pong flight schedule na to? Anak, ngayon ang lipad ko papuntang Australia para magpakalayo muna. Umaasa pa rin ako na sana makapag-usap tayo. Sana maging okay na tayo. Sana makita kita sa airport. Hihintayin kita. Pero kung hindi ka darating, I guess that means na talagang hindi na natin maayos ito. Sana siguro yan para huwag na ako umasa at tuluyan na nating putulin ang kaugnayan natin sa isa't isa. Sigurado ka hindi na magbabago yung isip mo? Sana maintindihan mo, Patricia. I'm doing this to save our marriage. Ikaw naman. Pero para sa mami mo, ha? I expect you to be on your best behavior. Wala masyadong unang boys at saka parties, okay? Don't worry, Dad. I'll try my best and be good girl. Bakit? May nakalimutan ka ba? Mauna na po. Sige, sige. Bukas na lang, ha? Sige, sige. Nilay. Chong, tama po ba yung ginawa ko? Tama po ba na hindi ko pinatawad si Sir Ramir at tiniis ko na lang siya? Alam mo, sa totoo lang, para sa akin lang to, ha? Parang maling tinanggihan mo si Sir Ramil, eh. Kasi alam mo, nakita ko talaga yung pagsisisi niya, eh. Chong, ayoko naman po kasi makasira ng pamilya, eh.
Hindi ko po kaya na maging masaya habang miserable yung ibang tao. Ayoko pong makasakit. Ayoko pong saktan yung kapatid ko. Pero bestie, sure ka ba na worth it tong sakripisyo mo para dun sa hilaw mong kapatid? Yun na lang nga yung konsuelo ko eh. Na nagawan ko ng pabor yung kapatid ko. Na napanatili kong buo yung pamilya niya kahit ako yung nawalan ng ama. Aasa na lang ako na balang araw lalambot din sa akin si Ma'am Patricia at wala nang ahadlang sa pagkakaayos namin ng tatay ko. Lilith, anong balak mo ngayon? Balik po sa dati, Chong. Magpapaka-busy po ako sa trabaho para hindi ko maalala yung problema. Kukonsentrate po ako sa sarili ko at sa kaso ni Tinang. Tutuparin ko pa rin ko yung mga pangarap ko. Kasi nandiyan naman po kayo eh. Kahit wala po akong tunay na nanay at tatay. Sa tandaan mo parati lang kami nandito, ha? Sheila, red wine please. Ay, mama, andito na pala kayo. Sige po, kuha ko kayo. Mom, I need to pick me up. Can I hang out with Regina and some other friends? Okay, sure. Thank you. Susundin ako ng isa kong friend. Do I know that your friend, your other friend? Ay, Sheila, nakalimutan ko nga pala yung bag ko dun sa cart. Please get it for me. Ay, opo. Thank you. Mom, bakit now na napaghiwalay natin si Lilette kay Dad? Parang lumalayo naman lalo sa atin si Dad. Please don't think that way. That's not right. It's work-related. Babalik din yun dito. So, i-ghost ko na ba si Lilette? Kailangan mo ba talaga siyang i-ghost? Well, if you feel like it, why not? Isa pa, kung sa tingin mo na lumalapit na naman siya at pumapapel, you know, I really don't want anything to do with her. If you can just keep her out of my sight, please. I would like no connection with her or anything to do with her at all. Kasi, di ba, we're free of her already, so that's how I want it to be. Okay, Mom. Hello, Attorney Meredith. See you tomorrow para sa ating noontime meeting dito sa office. Opo, lunch po. Excited na po ako. Nako, excited rin akong makita ka at finally one day makatrabaho ka because I want to work with someone as worthy and talented as you. Worthy. Salamat po. I'm sorry. Umiiyak ka ba? May pinagdadaanan lang po. Pero okay lang po ako. Natouch nga po ako dun sa sinabi niyo. Maraming salamat po Kasi nare-recognize niyo po ako at yung kakayahan ko. Oo naman. You should know your value. And you deserve everything that you've worked so hard for, Lilette. Salamat po. Okay, see you tomorrow. Opo. Bye. Ma'am, eto na po yung bag niya. Thank you. Ma'am Trixie, may bisita po kayo. Nandiyan na siya?
Papasukin mo. Sige, sige. Hi! Good evening po. I'm early. It's okay. So, is this the other friend you're talking about? This is Ino, Mom. Please call me Patricia or Tita Trish. Nice to meet you po. I'm Ino De Leon. Ino De Leon. Opo. Your name really sounds familiar. And your face. Mom, don't worry. Ino is a good guy. Let's go? Sure. Mom? Okay. Have fun. It's nice to meet you po. You too. My mom. Okay. Let's go. You must be very proud at meron kang nautong Lorena De Leon. Nice one! Finally! You'll get there, you'll get there. Okay. Sige, go ahead. Sige. I'll just go there. Hey, girls! Ayaw niyo makipaglaro kay Ino? Girl, when you told us that you started exchanging DMs with a certain Ino, we didn't know that the Ino De Leon palang sinasabi mo. Okay, so? Girl, are you crazy? He's the son of the celebrity host and philanthropist, Lorena De Leon, and the famous lawyer, Constantino De Leon. Rings a bell. I know. May gene siya ng philanthropy, celebrity status, and brains ng lawyer. Yeah. So what? Is he bad news? Sobrang bang na-block mo yung algorithm mo sa dati mong little katulong? Anong kinalaman niya dito? Well, wala sa feed ni Ino. Pero yung nanay niya, siya yung nag-sponsor sa dati mong katulong who is now a top-notcher sa bar exams. Look! Yo, are you guys checking out my social media profiles? Guilty. Ito kasing friends ko doing a background check on me. Hindi ako nagpo-post ng private or personal content sa social media ko. Kaya naman, if you want to get to know me, hindi sa online. Oh, is that the article about Ate Lilet? Are you familiar with her? Oh, I've heard about her, but hindi ko naman siya kilala personally, right? Yeah. I mean, it's all over the news, so... Yeah. Okay, so, tama na tong online investigation na to. Let's have fun? Girls versus boys? Yeah. Yeah, let's go. Let's go. Ay, Christy ba? Oo nga pala. Hindi ka magutom mamaya, tsaka hayaan mo na kung di ka natanggap dun sa unang in-applyan mo. Sana this time, makuha ka na sa grupo ni Lady Justice. Oo. Sana nga. Salamat po dito, Chong. Christy. Good luck. Ikaw ang palipas ng gutom, ha? Hey, Labs. Si Lorena. Hello po. Ay, hello po. Ay, Lorena. Ano pong ginagawa niyo dito? Lilet, I'm so sorry na hindi kita agad nasabihan. Ang taas kasi ng ratings ng episode natin nung in-interview kita tungkol sa results ng bar exams. Kaya gusto namin gumawa ng follow-up episode na i-air this Friday. I hope that's all right. And this will be a more in-depth feature story. So, pwede? Ito kasi, top 10 eh. Ay, naku, Ka Lorena. Pwede po ba sa ibang araw na lang natin gawin yung interview? Nakapag-promise po kasi ako kay
Attorney Meredith na magkikita kami ngayon eh. Bakit makikipagkita ka sa kanya? Didn't I warn you already na mag-ingat ka sa kanya? May i-discuss po kasi na job offer si Attorney Meredith sa akin. Akala ko ba interesado ka sa law firm ng husband ko? Opo, nakapagpasa na po ako ng application sa DNR Law. Pero wala pa po kasi akong nare-receive na response eh. Kaya gusto ko lang din po i-consider yung other job options ko. Kung ano man yung pinaplano mo, huwag mong gawin. Believe me, you won't want to work for that woman. Lorena, huwag po sana kayong ma-offenda. Bakit po ba parang ang tindi ng galit niyo kay Attorney Meredith? Tsaka na lang natin pag-usapan yan, Lilet. Ikaw ang subject. Hindi ako ang i-interviewin dito. Ma'am, pasensya na po talaga. Kailangan ko lang pong malaman kung ano yung konteksto, kung saan nanggagaling po yung galit mo, tsaka kung bakit kailangan ko po siyang iwasan, tsaka saan po ako mag-iingat sa kanya. Ano po bang ginawa sa inyo ni Attorney Meredith? Congratulations! I'm so happy for you! Thank you. Huwag ka mag-alala. Next year ko na mag-graduate. Talaga. Sana talaga. Titiis na lang. Ano ka ba? Ito ka pa, bes. Ano magpapicture mo na ka? Sige. Constantino de Leon! Are these for me? Actually, Lorena... Thank you so much! Oh, you're so sweet and thoughtful. Thank you! Teka, ibig sabihin ba nito, nililigawan mo na ako? Best friend! Best friend, naliligaw na si Kunz! Oh my God! Paano mo nalaman ito yung mga favorite ko? Labas naman tayo mamaya. May alam ako, masarap na restaurant dito, malapit na. Ha? Tara, celebrate naman tayo. Ma'am, aren't you going to congratulate me? Finally. Congratulations. Congratulations. Thank you, Lord. Hope we all pass our bar exam. At susunod ako sa inyo next year! Oh. Yes! Actually, one semester to go na lang. Graduate ka na rin na yan. Actually, sa totoo lang, ang hirap talagang pagsabayin eh. Yung pagiging breadwinner and yung law school. And love life on the side. Ano sasabihin? Teka, Mer. Kayo na ni Spanky? No! Hindi, we're just friends. Yeah, we're just friends. Alam ko na, well, if I know, baka in love ka pa rin dun sa crush mo noon. Hindi, sino nga ba yung guy na yan ulit? Oh, yung guy na in-Indian ka nung birthday mo. Oo nga, ano na nangyari doon? Hindi mo na siya naikwento sa akin. Talaga? Eh, wala eh. Mukhang masaya na siya. Eh, itong sakit na nararamdaman ko, lalabanan ko na lang, di ba? Mukhang may iba na din siyang minamahal eh. Kaya... Ikaw naman kasi best friend eh. Sana sinabi mo na lang sa akin yung about dyan sa secret love mo. Eh di sana nadamayan kita o eh di ka sana nagtitiis sa heartbreak ng mag-isa. Okay lang yun. Enough for the drama. Let's drink. Cheers! Wait lang guys, anong oras na ba?
Kasi hindi talaga ako pwede magstay ng late. Meron kasi akong early pull-out tomorrow para sa isang event na pinapakover sa akin ng news desk. Sorry. Leaving cons already? Leaving cons? Uy, hindi ah. Ay, hindi totoo yun. Huwag ka maniniwala doon. I'm not leaving you. Babe, alam mo naman kasi na ayoko naman na forever ako umasa sa shadow ng family ko, di ba? Kaya kailangan ko talagang pag-igihan yung trabaho ko, lalo na ngayon na nag-a-apply ako for promotion. You understand, di ba? Completely understand. Sure. Dad. You can go, you can go. Thank you. I have to go. Sorry. Babawi talaga ako next time, I promise. Oh, I love you. Bye-bye. Uy, wait lang. Mer, please, bantayan na lang itong boyfriend ko, ha? Make sure he behave. Behave. Yep, always, always. Bye-bye. Bye, guys. Oh, my best friend. Ingat. Bye-bye. Trust me, okay? Pero for the meantime, kain muna tayo. Go na. Get away from my boyfriend! Hindi ka aas ka? Kapsa na ninyong dalawa. Dito pa talaga kayo sa public? Gusto niyo i-public ng kawalang hiyaan niyo? Sige, i-public natin. Everyone, look at this girl! Look at this piece of trash! Toby yung kung makapabait yan at mukhang edukada. Nilalandi niya yung boyfriend ko! Tumigil ka na! Marina, sorry. Sorry. Sinubukan talaga namin labanan yung naramdaman namin. Tapos naging komplikado lahat. Umiwas talaga kami, pero sorry talaga. Sorry. Galing mo talaga magpaawa, no? Pagtapos mo akong tawaging best friend, nilalandi mo yung boyfriend ko behind my back? No? Ang galing mo! Ano, iyak ka? Ha? Iyak ka? Sisi, ha? Kaya ka talagang dito pa? Siya, please, huwag mong sisihin si Mel. Wala siyang kasalanan dito. Siya ang toong mahal ko noong isa pa lang. The only mistake I did was I did not pursue her before. Pero don't get me wrong. Tinry kitang mahalin nung naging tayo. Kaya lang, Lorena, wala kang oras sa akin eh. And because of that, our relationship will never work. So what are you trying to say, ha? Kasalanan ko? Ba't hindi ba? Mas mahal mo trabaho mo kaysa sa akin. Kaya Lorena, you only have yourself to blame here. Ay, walang hiya ka pala eh! Gagawin mo pa talaga excuse yung karir ko sa kalokohan mo? Ha? Ang kapal ang mukha mo, Oz! Ang kapal ang mukha niyo dalawa! Minahal kita! At ikaw, Mel! Best friend kita! How could you guys do this to me? Ha? At ikaw! Pati ba naman boyfriend ang best friend mo? Ha? Yung best friend mo na tumulong sa'yo na nag-rest ka sa nanay mo? Pati ba naman ako? Mauubusan ka ba na lalaki? Tama na! Tama na! Ina mo! Bitawan mo ako! Hindi pa ako tapos sa'yo eh! Pagtapos sa lahat na natulong ko sa'yo, ha? Sa inyong dalawa! Ano, ginamit ko lang ako? Ha? Ginamit ko lang ako yung pera ng pamilya ko, yung influensya ng pamilya ko para matupad din yung mga pangarap ninyo? Tama ko yan, Boss? Mukha mo na niya ako, sorry. Tama na, ha? We're making a scene already. Tama na! Halika na! Hindi, di pa ako tapos sa'yo! I will never forgive you for trying to steal my boyfriend! Tandaan mo yan! Pagbabayaran mo to! Muntik kaming hindi nagkatuluyan ni Constantino. Dahil kay Meredith. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya. At ayokong palapit ka sa taong ganun. Isa siyang traidor,
at mga agaw. Saan na kaya yun? 12 o'clock yung usapan eh. 1 o'clock na, wala pa. Hindi kaya na traffic kaya wala pa dito. Bakit ba sobrang interested kang i-hire yung little person na yun, Mom? What's so special about her? Aside her from being so far from normal. Your mother is fond of Attorney Lilith. Yes, you can say that. Matalino kasi at magaling itong si Lilith. Despite all the things that she's gone through, survivor siya and she reminds me of my younger self. Well, I guess the feeling is not mutual. Kasi kung fun din siya sa inyo, dapat nirespeto man lang niyo yung oras niyo. Hindi nga siya nag-text or call eh. Ako, huwag naman sanang may nangyaring hindi maganda kay Lilith. Hindi ko po akalain na kayang gawin ni Attorney Meredith yun. Akala ko po mabait siya at hindi gagawa ng masama. Don't commit the same mistake that I did before. Huwag kang magpapautos sa kanya. She's deceiving. She's a bad person inside. Kaya hindi mo siya mapapagkatiwalaan. Bakit mo pa pinupush ng maigi na dito magtrabaho si Lilith? Kilala kita. Hindi ka gagawa ng hakbang unless you're gonna get something out of it. So tell me, bakit kailangan dito siya magtrabaho? This is a pro bono, a custody case between our client na tumayong guardian ng isang 6-year-old child at ng biological mother ng bata. Pwede ko po bang pag-aralin yung custody case na nabanggit nyo? Hindi ko po kasi alam na... ganito po kaganda yung magiging abogado nyo? Baka kasi hindi mo kayaning makipagsabayan at labanan yung kabilang partido dahil